Si Christine Jimenez ay isang 20 years old na dalaga. Maganda, sexy, maputi, at may makinis na balat. Biniyayaan din ang dalaga ng malalaking hinaharap. 10 years old pa lang si Christine nang masagasaan ng kanyang daddy. Lasing ito nang tumawid sa kalsada at nasagasaan ng isang rumaragasang kotse. Magmula noon, palagi nang mainit ang ulo ng mami niya na si Aling Sonia. Maraming utang at bayarin na naiwan ang kanyang daddy. Kaya naman, sinanay na ni Christine ang kanyang sarili na kumilos mag-isa. Sa batang edad, si Christine na ang nagsasaing at gumagawa ng ibang gawaing bahay. Abala ang mami niya sa paghahanap ng trabaho ng mga panahong iyon. Hanggang sa wakas ay natanggap ito sa isang kumpanya na inaplayan. Pasensya ka na anak kung palaging mainit yung ulo ni mami ng mga nakaraang buwan. Hindi ko na rin kasi nagagawa ng maayos ang mga obligasyon ko sa'yo at dito sa bahay. Naiiyak na wika ni Aling Sonia. Wala po yun, Mami. Naiintindihan po kita at ang mga problemang kinakaharap natin. Sorry po wala pa kasi akong maitutulong sa inyo ngayon kasi bata pa ako. Sagot ni Christine. Umiyak si Aling Sonia at niyakap ng mahigpit ang anak niya. Hindi totoo yung sinabi mo, Christine. Napakalaking tulong na sa akin ang maaga mong natutunan kung paano maging independent at ang mga gawaing bahay na ikaw na ang umako sa halip na ako. Matuling lumipas ang mga araw, buwan at taon. Hindi na nag-asawa ulit si Aling Sonia. Itinuon na lang niya ang atensyon niya sa pagpapalaki sa kanyang nag-iisang anak at pinagbuti ang trabaho. 35 years old na si Aling Sonia nang mamatay ang asawa niya. Pero maganda at sexy pa rin ito. Marami ang nagpaparamdam sa kanya sa kanilang kumpanya. Pero takot siya na baka masaktan lang siya at mapahamak ang kanyang anak. Sa isang private school pa rin nag-aaral si Christine ng high school hanggang sa makagraduate na siya. Walang pagsidlan ang saya ng mag-ina dahil sa kabila ng napakahirap na kanilang pinagdaanan, napagtapos ni Aling Sonia ang anak. Mami, maraming salamat po sa lahat ng sacrifice mo para sa akin. Alam ko pong nahihirapan ka na, kaya kahit na sa public university na lang ako mag-aral, okay lang po. Hinaplos ni Aling Sonia ang magandang mukha ng anak. No anak, sa private university ka mag-aaral ng college. Para saan pa ang pagpapakahirap ko, di ba? Mapagtapos lang kita sa college, kontento na ako. Umiiyak na sagot ni Aling Sonia. Katulad ng inaasahan, sa isang private university pa rin nag-college si Christine. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa mami niya dahil nakita naman talaga niya kung paano siya ay ginapang nito. Second year college na si Christine sa kursong business management nang makilala niya si Arky Avila. Schoolmate niya ito at kaibigan ng isa sa classmate niyang si Brix. Christine, lakas ng tama sa'yo ng best friend kong si Arky Wika ni Brix. Nako Brix, wag ako. Kagabi lang kami nagkakilala ng best friend mo, kaya malabo yung sinasabi mo. At isa pa, wala sa plano ko ang pakikipagrelasyon, okay? Napatitig si Brix sa maganda niyang classmate. Sa totoo lang, pihikan sa babae ang kaibigan niya. Pero sa nakikita niya ng mga sandaling iyon, hindi na siya nagtaka. Bukod sa maganda, matalino at prangka magsalita, matangkad na babae rin si Christine. Makinis ang maputi nitong balat. Balingkinitan rin ang katawan ng dalaga.
At higit sa lahat, may malaki at matayog na hinaharap. Minamanyak mo ba ako, Brex? Prangkang tanong ni Christine. Bigla namang namula si Brex. Kanina pa pala siya pinagmamasdan ng kaharap. Hindi naisip ko lang, Christine, na mas matangkad ka pa pala kaysa sa akin. Pagsisinungaling pa ng binata. Dahil sa babaw ng alibay ni Brex, kaya hinabol siya ni Christine at tumakbo naman si Brex palabas ng classroom. Kinikilig naman at naghihiyawan ang mga kaklase nila sa subject na yon. Nang ipaabot ni Brex kay Arky ang sinabi ni Christine, hindi agad sumuko ang binata. Gumawa ito ng paraan para mapalapit ang loob sa kanya ni Christine. Naging magkaibigan sila noong una, hanggang sa nauwi sa panliligaw ang ilang buwang kanilang pagkakaibigan. Noong tumuntong na ng 19 years old si Christine, third year college na siya noon, nang sagutin na niya at naging boyfriend si Arky. Matangkad, tisoy at gwapo si Arky. Mabait din ito at caring, kaya naman nagustuhan din ng dalaga. Nang mga panahon na yon, medyo nakasurvive na silang mag-ina sa mga bayarin. Kaya maayos na uli ang buhay nila ni Aling Sonia. Isang araw, kinausap ni Christine si Arky habang papauwi na sila noon galing sa school. Tart, gusto sana kitang ipakilala sa mami ko ngayon. Uwi ka ni Christine. Gulat na gulat naman si Arky. Dahil ilang beses na niyang gustong makita at makilala ang mami ng nobya. Subalit, palaging sinasabi ni Christine na sa tamang panahon na lamang. Sige, Tart. Excited na akong makilala ang future mother-in-law ko. Nakangiting sagot ni Arky. Magkahawak kamay na naglakad ang magkasintahan habang nag-aabang sila ng jeep na masasakyan. Tart, hindi ka ba kinakabahan? Siyempre kinakabahan. Pero kahit ano pang maging reaksyon ng mami mo, handa akong patunayan na seryoso ako sa pagmamahal ko sa'yo at hindi kita sasaktan para matanggap niya rin ako. Wow, thank you sweetheart. Wala yun. Ikaw pa ba? Mahal na mahal kaya kita. Kaya paglalaban kita sa kahit kanino. Ayun na yung jeep oh. Tara, sakay na tayo. Uwi ka ni Arky at pinara na ang paparating na jeep. Nasa bakuran na sila ng bahay ni na Christine nang sakto namang nasa bahay na rin si Aling Sonia, ang mami ni Christine. Mami, si Arky po, boyfriend ko. Paunang wika ni Christine sa kanyang mommy. Magandang hapon po, tita. Uwi ka naman ni Arky. Tiningnan ni Aling Sonia si Arky mula ulo hanggang paa. Nailang naman si Christine sa ginawa ng sarili niyang ina. Nahihiya siya at baka ano pa ang isipin ni Arky. Ilang saglit pa, nagsalita na si Aling Sonia. Hindi ako tutol sa relasyon ninyong dalawa, pero huwag niyong pababayaan ang pag-aaral niyo. Hindi ako nagpapakahirap sa pagtatrabaho at hahayaang matigil sa pag-aaral si Christine dahil lang sa masyado kayong nagmamadali sa mga bagay-bagay. Alam niyo na yung ibig kong sabihin ha, kaya sana palagi niyong tatandaan. Nagkatinginan sina Christine at Arky. Ngumiti sila ng matamis at nagpasalamat sa ginang. Opo, tita. Makakaasa ka pong priority pa rin namin ang pag-aaral namin. Sagot ni Arky. Magmula noon, welcome nang pumunta si Arky sa bahay ng nobya. Naglalabas-pasok siya doon kahit na naroon si Aling Sonia. Hanggang isang araw, inaya ni Christine ang boyfriend niyang si Arky na pumunta sa kanilang bahay. Hula noon ang mami niya. Nagpaalam ito sa kanya na gagabihin daw sa pag-uwi.
Sama ka sa amin sa bahay namin, Tart. Wala ngayon si Mommy at mamayang gabi pa yung uwi niya. Namilog ang mga mata ni Arky. Ngumiti ito ng makahulugan at kumindat kay Christine. Talaga ba, Tart? Siguro na-miss mo ako, no? Kaya inaayaw mo ako sa inyo kung kailan wala ang mami mo. Pabirong sagot ni Arky. Inirapan ni Christine ang kasintahan at kinurot ng pino sa tagiliran. Yan, dyan ka magaling, Tart. Mas mabilis ka pa sa 4:00 kapag ganun yung topic. Ikaw naman, Tart. Di ka na mabiro. Hanggang pisngi lang kaya yung kaya mong maibigay sa akin eh. Sagot ni Arky na parang may pagtatampo. Darating din tayo dyan, Tart, sa tamang pagkakataon. Nang makarating na sa bahay ni na Christine ang dalawa, ay kumain muna sila at nag-usap sandali. Bigla silang nagkatitigan sa isa't isa. Hanggang sa unti-unti na nga nilang tinawid ang kanilang munting distansya. Naalala ni Christine ang sinabi ni Arky. Sa ilang buwan kasi nilang pagiging magnobyo ay hindi pa niya rito na isuko ang kanyang pagmamay-aring palayan. Habang abala sila sa simpleng dampi sa isa't isa, biglang kumulo ang sikmura ni Christine. Sweetheart, saglit lang nagugutom ako talaga eh. Dumiretso na muna tayo sa kusina at tingnan kung meron ba tayong makakain doon. Mamaya na natin to ipagpatuloy para naman makaligo rin muna ako. Nanlalagit pa ako sa pawis at alikabok sa biyahe eh. Okay, sige, sweetheart. Magandang ideya yan. Maging ako nagugutom na rin. Pagsang-ayon pa ni Archie, tapos nagtungo na sila sa kusina. Pagkarating roon ay nakita nilang may nilagang pata ng baboy sa pressure cooker. Wow, ang sarap naman ng ulam ninyo, Tart. Oo nga, tama ka. Sige tara, kumain na tayo. Agad na silang naghain at kumain. Matapos makakain ay sabi ni Christine, Tart, ayos lang ba sa'yo na ikaw na muna maghugas ng mga pinagkainan natin? Init na kasi ako kaya gusto ko nang maligo. Tapos matulog na tayo after. Mag-half bath ka na rin muna after mong maghugas dyan. Sumunod ka na lang sa itaas Okay, sige, sweetheart. Sagot naman ni Arky. Agad nang umakyat si Christine sa taas at naligo. Nasa CR pa lang siyang naliligo, tila nakakaramdam na siya ng kakaibang pagkabalisa. Sa tingin niya, gusto niya nang pagbigyan ang boyfriend niyang si Arky, lalo at maging siya, gusto na rin iyong maranasan. Pagkatapos niyang maligo, pumasok na siya sa kwarto, nagblower ng buhok para mabilis matuyo. Ilang saglit pa, sumilip naman sa kwarto si Arky. Tart, mag-half bath ako. Okay, sige. Naroon sa kabilang kwarto nakahanger. Yun ang kunin mo. Okay, sige. Nagsuot ng oversized t-shirt si Christine. Tapos maiksing white shorts sa pang-ibaba. Ginamit rin niya ang mamahaling pabango na naregalo sa kanya ng kanyang mommy na ginagamit lang niya sa mga special occasion. Noong matapos mag-half bath si Arky, agad na rin yung pumasok sa kwarto. Naabutan niyang nakahiga na sa kama ang kasintahan at napakabango nito, kaya agad niya itong nilapitan. Alam naman niyang hanggang dampi lang ang pinapayagan ng dalaga na gawin niya. Pero nagulat siya noong kumilos ang dalaga nang higit pa sa nakasanayan nila. Tart, ibig bang sabihin nito, pumapayag ka ng gawin natin yon? Ngumiti ng matamis si Christine. Sabay sabing, oo, basta ipangako mo na mas lalo ka pang magiging good boy. At tigilan mo na yung pagsama kay Brix kahit paminsan-minsan. Alam mo namang bad influence yun sa'yo yung kaibigan mong yun. Oo, Tart, promise.
mas lalo pa akong magiging good boy. Sagot ni Arky at sinimulan na nga ang bagay na matagal niya nang pinapangarap. Hanggang sa malingunan ni Arky na hindi pala niya naisarado ang pinto. Tart, saglit lang Isasarado ko lang yung pinto. And don't worry, Tart. Wala naman si Mommy at wala namang ibang tao sa bahay na to kaya ayos lang yan. We're safe. Ang sabi ni Mommy, mamayang gabi pa siya makakauwi. Mga 11 PM siguro. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Solo natin tong buong bahay ng mahabang oras. Okay, sabi mo Uwi ka ni Arky at ipinagpatuloy na ang bagay na kanilang pinagkakaabalahan. Tuluyan na ngang naisuko ni Christine ang teritoryong matagal niyang pinoprotektahan. May tiwala na rin naman siya kay Arky dahil sa tagal nilang magkarelasyon, wala siyang naging issue rito. Halos hindi na rin sumasama sa lakad ng mga barkada, kaya kampante siyang magtutuloy-tuloy na ang kanilang relasyon nang walang magiging problema. Makalipas ang mahigit 1 oras na pagsisikap, napagtagumpayan na rin nilang matapos ang napaka-espesyal na ritual sa buhay ni Christine. Humihingal na nakatingin si Arky sa kasintahan. Sweetheart, ayos ka lang ba? Oo, sweetheart. Ayos lang ako. Pero sobrang sakit talaga Don't worry, it will be fine. Handa akong tiisin lahat ng ito para patunayan sa'yo na worth it lahat ng pagsisikap mo na magpakatino at ingatan ang relasyon natin. Kaya ito na yung reward ko sa'yo. At sana, huwag mong sasayangin at patuloy kang maging mabuting boyfriend sa akin. Abay, oo naman. Patuloy kitang iingatan, sweetheart ko, habang buhay. Iyon ang matatamis na mga salitang binitawan ni Arky sa kasintahan. Sa kanya ito niyakap para mapakalma ang sakit na nararamdaman nito sa kanyang pagitan. Natulog na nga silang magkayakap at noong magising, 7:00 na ng gabi. Inalalayan ni Arky si Christine na makababa hanggang sa kusina dahil maghahapunan muna sila bago siya umuwi. Noong matapos maghapunan, agad nang umuwi si Arky. Si Christine naman ay muli nang umakyat sa kanyang kwarto upang makapagpahinga na at mag-recover sa kanyang nananakit na mahalagang bahagi ng katawan. Noong dumating si Sonia, pasado 11:00 na. Sinilip niya ang dalagang anak sa kwarto nito. Nakita niyang mahimbing na ang tulog, kaya nilabas na lang niya ang ulam na nilagay sa ref at pinainit. Para mainit yon kapag kinain niya na. At noong matapos maghapunan ay natulog na rin siya dahil pagod at antok na rin talaga siya. Lalo at pasado na yun 12:00 ng hating gabi. Kinabukasan, maagang gumising si Christine. Pinilit niyang bumangon at magluto ng pang-almusal sa kusina. Araw yun ng Sabado kaya buong araw niyang makakasama sa bahay ang mami niya. Kaya dapat kumilos siya ng normal para hindi siya nito pagdudahan na may kakaibang bagay na ginawa. At sa kabutihang palad, wala namang naging paghihinala si Aling Sonia sa naging kilos ng kanyang anak sa maghapong iyon. Magmula noon, naging normal ng routine ni na Christine at Arky na kapag wala silang masyadong pinagkakaabalahan sa school, ay magkasama silang uuwi sa bahay nila Christine at doon gagawin ang bagay na pareho nilang naging paborito. Madalas ay doon lang nila ginagawa sa bahay nila Christine. Pero kapag may ekstrang pera si Arky o di kaya magse-celebrate sila ng kanilang monthsary, pumapasok sila sa isang pribadong silid at doon nila iyon ginagawa. Hanggang sa isang araw, walang pasok noon sa school sina Christine at Arky.
Tulad ng nakasanayan ay nag-food trip at nag-movie marathon sila sa bahay ni na Christine. Wala roon si Aling Sonia dahil umattend ng birthday party ng katrabaho nito. Expected na ni Christine na gagabihin na ng uwi si Aling Sonia. Kaya naman, nagpakasawa sila ni Arky sa bagay na kahit kailan, hinding-hindi nila pagsasawa ang gawin. 3:00 na ng hapon nang magising ang magkasintahan. Pareho silang nakatulog sa kwarto ng dalaga dahil sa labis na pagod. Nagluto agad ng pansit canton ang dalaga. Inilabas mula sa refrigerator ang malamig na bote ng Coke at magkasalo silang nagmeryenda ni Arky. Samantala, sa party kung saan naroon si Aling Sonia, biglang sumama ang pakiramdam niya. Nakaramdam siya ng pagkahilo kaya mabilis siyang umupo. Miss, okay ka lang ba? Tanong ng isang baritonong boses. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Aling Sonia. Nagulat siya nang makita ang isang lalaking halos kasing edad lang niya. Guwapo ito at matipuno ang katawan. Nakatunghay sa kanya ang matangkad na lalaki. Oo, okay lang ako. Medyo nahilo lang siguro dahil nakailang shots din ako ng alak. Ako nga pala si Alberto at isa akong biyudo. Nakangiting pagpapakilala nito. Nagpakilala din si Aling Sonia. Hanggang sa nauwi nga sa kwentuhan ang dalawa. Sa huli ay nagkapalitan sila ng cellphone number. Uy, mukhang magkaka-love life na ulit ang maganda at mabait kong kaibigan Nakangiting wika ni Deborah, ang birthday celebrant. Napalingon ng dalawa kay Deborah. Ngumiti si Aling Sonia at ipinaliwanag na nagkukwentuhan lang sila ni Alberto. Bagay kayo sa isa't isa kasi pareho naman kayong biyuda at biyudo. Sayang ang panahon guys, kaya habang bata-bata pa kayo, bakit hindi nyo na lang i-enjoy ang buhay? Nakangiti pa ring dagdag ni Deborah. Nakaramdam naman ng takot at kaba si Aling Sonia. Aminado naman siyang malakas ang dating ni Alberto sa kanya. Pero kasi nagdadalawang isip pa rin siya kaya nagpaalam na siyang uuwi na at idinahilan ang pagkahilo.